Okay mga lords, so welcome back to another content about the influencer space. Now, ang pag-usapan po natin ngayon itong 100 pieces iPhone 17 na bibigay ni Ivana. So I think na ang minimum niyan yung entry level, yung 256 gigabytes, parang nasa 70 to 80 eh. So 80,000, teka tingnan natin 80,000 pieces times 100. 8 million pesos. Oh my gulay. 8 million pieces. 7 million, mga ganon, yung pamimigay niya. Sana all. Okay. Now, isang criticism na natatanggap ni Ivana dito is daw nagpo-promote daw siya ng sugal. Well, hindi, yes, nagpo-promote siya ng sugal, pero it doesn't discount the fact na meron siyang 49 million followers na isang content niya is malaki na agad yung kinikita niya, di ba? So, I don't believe na out of sugal lang yung pera niya. Medyo diversified na yon. So, pero wala eh. Ito yung pinaka main contention ng ibang tao kasi nga nagpo-promote siya ng sugal eh. So, ibig sabihin, yung 100 pieces na pamimigay niya, hindi na counted yon kasi nga nag-promote ng sugal eh. Pero in my opinion, it's ano lang, parang I really don't care. Ang importante is yung makatanggap ng swerte mo. 'Di ba? Kasi ang ano kasi dito sa ating bansa, ang problema kasi dito sa ating bansa, yung mga nagpo-promote kasi ng sugal, sila yung nilalapitan ng big companies. Tapos yung big companies na yon, nagpo-put out sila ng mga advertisement nila sa mga public spaces na pinapayagan naman ng gobyerno natin. So I don't believe na kasalanan ng influencer yon or ng artista yon kung kumita sila ng malaki sa legal na pagpopromote ng sugal. 'Di ba? Ngayon, ako sinasabi ko sa inyo, kung gusto niyo magsugal, bahala kayo. Choice niyo 'yan. Pero sinasabi ko lang sa inyo, once na mahook kayo diyan, sobrang mas addictive pa 'yan kaysa sa pinagbabawal na gamot. Merong ganyang effect 'yan sa inyo, 'di ba? O Nico David, ikaw din naman nung araw nagpo-poker ka. Oo, kaso nga lang, yun lang yung nilalaro ko. Inintindi ko yung science nung laro, kaya naging relatively successful ako. Pero I can't say the same sa inyo yun, di ba? Iba-iba tayo ng kapalaran sa buhay. Pero etong mga ganitong influencer kasi, they don't really play the games that they promote. Most of them are. But, pumapaldo sila because of nile-leverage nila yung followers nila. Anyway, without further ado, let's talk about this. 100 iPhone 17. First time ko mamimili ng ganito karaming iPhone 17. Nico David, baka gusto mo lang naman mabigyan ni Ivan. Abay, putya, tatanggapin ko yan. Tatanggapin ko yan. Hindi ako magbibiro rito. Alay. 17. Wow, mahal yan ah. Paano mo babayaran? Siyempre, pinagandaan ko kayo. Bag, charing. Of course, dala ko ang aking mga credit card and Oh nidala my din akong God. cash para pag naghingalo yung credit card ko. Kano ba yung 100 na iPhone? 17 iPhone 17 million. lahat, diba? iPhone 7. 4 to 5 million. Sinabi mo na eh, kailangan. 4 to 5 million, yun lang ba yan? So parang 50,000 each lang? Parang hindi naman yata, mali naman yata. Ano natin Uy, sandali, hindi ko... Siguro, pag binili mo ng maramihan, tingnan nga natin kung may po-promotion na sa dulo. Kasi yan yung criticism ng ano eh. Ako, Ivana, bigyan mo ako, pinagtatanggol kita. Yun pala yun eh. No? Yun pala yun, kaya may nagsasabi, hindi ako sasali sa ganyan. I just wanna do influencer content kasi tagal ko nang di nag-influencer content. Let's read, walang comment section. Parang imposible yata yun. 5.5 million yung ano. Ang tagal lang Okay, eto. Ayan, may Bingo Plus. Ayun, yun naman pala. So si Casino Plus pala ang niya, ang main sponsor niya rito. Magkano kaya yan, no? Kasi ang dinig ko kasi, ito lang naman ay aking naririnig sa mga... Siyempre, may chismis tayo sa politika, may chismis din tayo dito sa influencer space. So, ganito ganito yung storya. So, depende kasi kung sino yung kukunin mong promoter ng shit mo. 'Di ba? So, according to sources, etong sources na to legit to. As in, alam niya yung galawan. Siguro kilala niyo yun pagka kapag kilala niyo naman siguro yung mga malalapit sa akin na
influencer, 'di ba? Narinig ko sa kanya na yung acceptance fee pa lang ni Ivana is nasa 15 to 20 M. Okay, so kailangan talaga when you're bringing, kung gusto mo si Ivana Alawi, you have to bring real coins. Hindi lang basta pucho-pucho, di ba? Kasi hindi ko duwid, pwede. Putay na, isang iPhone lang. Okay na ako, Brad! Okay na ako, Brad! Di, yung ganyang, yung casino business kasi, malaki talaga kitaan dyan. Like, in the millions yan. Na-try ko yung, nung araw to dun sa una, nung Battle of the YouTuber Days, kasi meron silang may ka-partner sila na isang sabong group doon. Malaki yung kinikita namin doon. Nag-share lang kami ng link. So, yun, isa yun. Tapos, hindi na ako nasali doon sa Philwin kasi alam ko kasi unregulated yun. Baka mas scam kayo. Pero, nung 2024, maraming lumalapit sa akin na mga casino promoter. Sana nga kinuha ko na lang kasi may mga tao na inaano nila ako Hindi, balang araw Nico David, po-promote ka ng casino. Aba, if legal yung casino na yon, tas maganda yung bigayan, kukunin ko talaga yon. Papaiyakin ko talaga yung mga nagsasabi na kukunin, pera yan Wala naman akong magagawa kung legal kung nakitaan nila ng value yung aking content para idikit sa ganyan. Pero malabo akong makakuha ng ganyan kasi nga, masyado na akong in-deep sa political content ko. Mas nagpo-political content na ako daily kaysa naggaganitong influencer talk ako. Pero, end of the day kasi, ang problema kasi nitong ating bansa na to is that they allow this kind of advertisement sa public space. Diba? Kasi dapat hindi nila ina-allow yan kasi napaka-dangerous ng pagsusugal. Okay? Instead of actually promoting, halimbawa, I believe sa Singapore yata ito, even the taxi drivers, yung mga ang trabaho nila is yung minimum wage nila doon. They're trying to invest in the stock market already. Like ako, meron ako mga investment, pero of course, hindi naman yun yung discussion natin ngayon. But ang point ko rito, I would rather like you to talk to a financial advisor than to go to a casino. Di ba? Like, hindi ko turuan mo kami mag-poker, hindi mangyayari yun. Una, baka pag natalo ka, ako pa isisihin mo, di ba? So, maganda, wag na lang. I-save mo na lang yung pera mo, tapos mag-invest ka sa isang bagay na sa tingin mong kikita ka doon kasi mas, hindi ko naman sinasabing risk-free yung mga ganon, pero mas controlled mo yung risk sa ganon. Kasi of course, you have to properly manage your finances bago ka pumunta sa mga ganyan. Now, yung mga influencers kasi mga lods, ito, real talk lang talaga to kumikita yung mas malaki yung kita nila sa pagpopromote ng sugal kaysa naman doon sa paglalaro nila. Like for example, nakikita nyo yung mga paborito nyong influencer, kunyari naglalaro ng slots, maliit lang yung linalabas nila doon. Minsan nga demo account lang di ba yung natutunan natin doon sa mga ibang influencer na nagpo-promote. Pero pagdating kay La Ivana, it's a whole different ball game talaga. Kasi yung pangalan pa lang niya, na talaga, tawag dito, doon pa lang, may acceptance fee na, di ba? I'm not sure kung ano yung deal nila kasi. Depende kasi yan yung naranasan ko doon nung Battle of the YouTuber Days. And shoutout sa kanila, shoutout sa inyo. Maraming salamat talaga. Kasi di ba sa pandemic nun, marami kaming naluging negosyo nun Pero because of yung sa Sabong International, sasabihin ko na, talagang meron kaming napagkukuhaan, di ba? Ganon siya kadali. Isipin mo ito, di ba? Times, ang liit ko lang nun Yung channel, hindi naman lumaki channel ko ng sobre pero ibig ko sabihin, peak moments yun nung channel ko nung nagdadrama sila Kiko Mato, sila Rendon, di ba? Sila yung mga nagsusuntukan sa sa basketball, di ba? So, madaling kumita talaga nun. Pero itong mga to kasi, it's on a different level talaga mga lods. Like, iba yan. Pangalan pa lang yan, talagang palduhan na, di ba? So, I'm not sure kung magkano yung kikitain niya dyan. Pero, I'm pretty sure kung ang labas niya rito 5 million, siguro times 4 yung sa kanya or times 5. Ganyong kalaki yan for making this video.
'Di ba? Kita mo, pinag-uusapan siya ng buong internet and sino yung sponsor niya dito. Pakikita niyo down below, link dun sa kanyang comment section. That's just how the business is eh. But again, do you blame Ivana Alawi for giving away 100 pieces of iPhone? Hindi. Kasi number one, ang bango niya sa tao. I mean, maganda naman siya. Doon pa lang, alam mo nang mabango eh. Pero, ibig kong sabihin, wala ano to eh, win-win situation to sa lahat ng tao eh. Yung 100 na mabibigyan ng iPhone 17, win. Siya, dahil sa TF niya, win. Yung casino na pinopromote niya, win ulit. Bakit? Kasi, tawag mo rito, kumbaga, panalong-panalo siya dyan eh. Kasi nga, makikilala lalo yung sa kanila. Kaso nga lang, ang pinakamatatalo dyan, yung mga magsasign up, tapos maglalaro. Kasi most likely, matatalo kayo sa mga ganyan eh. Diba? That's just how life is, mga lods. Sabi nga ni Vince McMahon, life sucks and you die. Mali yata yung delivery ko dun eh. Anyway, I'll do it next time correctly. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.